Hi, good morning. Andito na naman po tayo sa isa sa mga morning walks ko. At ngayon po, sasagutin natin ang tanong. Ito bang pagkalat ng COVID-19 ay kasalanan ng tao o kasalanan ng gobyerno? Maganda pong tanong ito. Dahil hanggang ngayon po, hindi pa binabago yung gobyerno yung strategiya nila na bine-blame nila ang tao. Pasaway daw. Sa PR po, sa mundo ng public relations, tsaka sa mundo rin ng psikolohiya, meron kami tinatawag na gaslighting. Ang ibig po sabihin ng gaslighting, yung i-target mo ng mensahe sa isang tao o isang grupo ng tao na sinasabi mo parati, ikaw may kasalanan na ito, ikaw ang dahil sa iyo nagkaganito, tulad dito sa COVID, dahil daw sa mga pasaway naging ganito at nagkakalat ang COVID. So yan po, pag tuloy-tuloy nyo binobomba niyan, yung tao binobombahan nyo yan, magsisimula na po siya maniwala na talagang kasalanan niya, na talaga siya ang may sala, talaga siya ang may gawa. So kumbaga, blame the victim and bombast messages to the victim for him to believe that it is really his fault. So yun na po nangyayari ngayon. Marami na pong tao naniwala na sila nga talaga may kasalanan. Opo, tama po yun. May sala nga po ang tao. Siyempre, sila ang lumalabas, sila ang nakikihalubilo, nagkakalat. Pero po, kwan lang yan. Kalahati lang yan or sabihin natin 30% lang yan ng blame. Ang malaking blame po talaga ay yung leadership po or kakulangan nito. Wala na po tayong leadership ngayon. Nakikita nyo naman ngayon, kumakalat na, nagsi-60 na po. Diba kung maalala nyo, may video ako na sinasabi ko, April pa, sinight ko yung UP study na sinasabi, magiging 50 talaga tayo by June. Yun po, nangyari po, July, nag-50 July, and then ngayon, going to 60 na tayo. And yet po, 60,000 infected. So, or cases. So ganun po ang sitwasyon ngayon, mas tumataas po. Samantala po sa ibang bansa tulad ng Vietnam, Laos, Taiwan, Thailand, nag-advertise na po yung Thailand na open na sila sa tourism. Open na sila sa mga turista. So ganun sila ka-confident na wala nang local transmission, ang ibig sabihin. Wala na nagkakalat within Thailand itself. So, ito po, tingnan nyo ulit yung view ko ng Metro Manila, doon po sa likuran ko. Ito po nakikita namin view everyday, sunset, dyan nagsiset yung sun. So, yun po. So, sa ang mga success studies po dito, tulad nga yung sinabi ko sa video ko nung April pa, ang problema talaga natin, ang rason talaga na ang tunay na dahilan bakit tuloy-tuloy ang pagkalat ng COVID ay talaga yung kakulangan ng gobyerno sa inisyatibo na gawin tatlong bagay. Tatlo lang po kailangan gawin nila. Tulad nung in-stress ko sa April video ko rin, na ang tulad ng ito lang formula ng mga bansa like New Zealand na nakontrol na. Mass testing lang talaga po. Mass testing, contact tracing, at saka isolation and treatment of the infected. Opo, meron nga tayong treatment pero kulang. Nakikita nyo, puno-puno na yung mga ospital at nakaka-infect na yung mga nurses. So even yung RITM natin, yung number 1 disease control hospital, baka sa dami ng infected po, baka
kuan sila, na downgrade operation sila. So ganun po kalala. Sa ang mga ibang bansa po noon March, April, ginagawa na yan, tatlong bagay na yan: mass testing, contact tracing, and isolation. Yung gobyerno natin po, itong buwan lang, nakita nyo na nakakatuwa yung overkill naman. Overkill, pero hindi ang kalaban nila COVID, mukhang kalaban nila tao eh. Tingnan nyo, dala-dala mga police, military, para daw mag-search and destroy ang COVID sa mga bahay-bahayan ng tao. So stupid and so late. Ngayon pa, in fact, yung DOH mismo sinasabi na ngayon hindi na nila matrace kung saan nanggagaling tao kasi multiple. Hindi na alam kung saan lugar nakukuha pa, kundi lumalabas, sumusulpot sa lahat-lahat ng lugar, including sa amin, sa isla-isla doon sa amin tulad ng Basilan, meron na rin. So ganun po ang sitwasyon natin ngayon. Ito sinasabi rin nila ngayon parang daw itutuloy yung mass testing. Bakit ngayon lang? Parati po tayo late. Ito po, kaya kasalanan po talaga ito ng gobyerno. Dahil February pa po na yung nagka-register tayo ng unang kaso. Anong ginawa ng gobyerno? Minaliit nila, binaliwala nila para wag daw masaktan yung feelings ni Chinese President Xi Jinping. Ang sabi nila, pinagtatawanan pa ng presidente natin ang COVID, pati mga ibang official nila na sinabi, wala yan, mawawala lang yan, fake news yan, ganon. Yung mga trolls nila sinasabi fake news, sinasabi mas worse pa daw yung mga tuberculosis o yung iba pang mga diseases na hindi naman talaga yung killing worldwide, no, and millions of millions. So in one time, kasi yung ibang diseases po in 1 year ganun karami yung pero tayo buwan pa lang 1,000 magto 2,000 na yung namatay. So yun po, kaya po yun talaga, ito talaga ang mga dahilan nito, or ito mga nangyayari, ito kasalanan talaga ng gobyerno, kasi gobyerno lang po ang may resources, gobyerno lang ang may pera. In fact, pwede ba mangutang yung taong bayan? Pwede ba mangutang yung ordinaryong tao ng 7 trillion na atang inutangan nila ngayon eh? Kalahati daw o plano nila utangin na kalahati ng budget natin. So 7 trillion, biro nyo po yun. Tayo po magbabayad dun o mga anak natin. So isipin nyo po, magagawa ba ng ordinaryong tao? Ang gobyerno lang po. May hawak ba ng ordinaryong tao sa kay Duque, sa DOH? May control ba tayo doon? Pwede ba natin utusan si Duque? Pwede ba natin utusan yung mga pulis? Pwede ba natin utusan yung mga military? Pwede ba natin utusan yung Congress para pumasa ng batas? Hindi. Gobyerno lang po. Gobyerno lang meron nung, kaya inelect natin sila para gawin nila ng tama ang mga yun. Pero hindi po nila ginagawa yun. So yun po, ito ang sagot ko doon sa tanong na whether kasalanan ng gobyerno o kasalanan ng tao. Talagang kasalanan ng gobyerno po. Malaking porsyento kasalanan ng gobyerno because it has the power, it has the leadership, it has the money, it has the control of Congress, it has the control of the Senate, it has the control of the DOH. So siya lang po. Sa ibang bansa, kaya na-control na po nila ang pagkalat ng COVID dahil leadership po. Kahit kababaeng presidente ng mga bansa na yun tulad ng Taiwan at New Zealand, nagsucceed sila kasi babae po. Meron sila political will at hindi sila po distracted. Hindi nila ipinasa ng mga anti-terror bill or pinasara ng mga TV station o pinakulong ng mga tao. Hindi po. Kinonsentrate nila sa COVID. Wala nang iba. Yun talaga. Kumaga sinabi nila, itong kalaban, patay, targetin natin ito, and then balik na tayo sa buhay, sa normal na buhay. At yun, bumalik na po sila sa normal na buhay nila. Tayo po, big question mark pa. So yun po, kasalanan talaga ng gobyerno. Kaya please, sa mga tao sa gobyerno, huwag nyo insultuhin yung
yung mga Pilipino. Kasi every time na sinasabi nyo kasalanan namin, iniinsulto nyo kami, pinapalabas nyo, napakatanga namin. Hindi po kami tanga. In fact, may SWS survey na sinasabi 80% ng mga Pilipino sumunod sa nung initial 3 months ng lockdown. Sumunod sila doon kasi takot sila sa COVID. 80% po takot sa COVID. So, doon sa panahon na yun, sumunod ang tao. Sana po ginamit nila yung 3 month na yun para talagang kontrolin ang COVID, pero hindi na po nila ginamit. So nakita nila natin, nagpanyanita sila, nagbisita sila sa Dolphin, at nag-shopping yung mga infected sa kanila. So hindi kasalanan po ito ng tao, kasalanan ng gobyerno. So I end here. Again, this is Armand Nocum. Please subscribe to the Armand Din Nocum YouTube channel. Dahil marami pa pong tayo mga issues na that will open up your minds sa nangyayari, sa tunay na pangyayari sa bayan. Himay-himayin ko yung mga issue po para maintindihan nyo. So please, again, please press that bell button so that you will be updated to my every post. And please share this. If you share my views, please share this to your friends. At interactive po tayo. I want to listen to your views rin. Please feel free. Mag-comment po kayo, sabihin nyo ang saloobin nyo sa mga sinabi ko ngayon. Again, good morning and thank you for joining me in my morning walk.